Good day everyone and welcome to our SSC Online Worship Service. So magandang araw po sa ating lahat. How are you, Ate Ferlie? Mabuti naman sa biyaya ng Panginoon, Manuel. At ikaw, kamusta ka ngayong nakaraan? Ayun po, tunay nga po na sa biyaya ng Panginoon ay patuloy po tayong buhay at patuloy tayong pinagpapala bagamat na sa gitna po tayo ng pandemic. And kayo po, kamusta po kayo? So rest assured that we are continually praying for you. Amen. As a matter of fact, as I always tell everyone each Sunday whenever that I'm one of the MCs, there are some prayer warriors that is praying for us Yes, every thank day. you for that. So kindly send us your prayer request as well your answered prayers. So nakikita niyong link na dito sa baba sa Google Form, pwede niyo po i-send. Nasa description lang po yan. Pindutin niyo at pupunta na po kayo dun sa kung paano niyo po pwede ma-send yung prayer request or answered prayer po ninyo. Or if you find it hard, meron naman po tayong contact number na nakikita nyo po sa ating screen na pwede nyo pong isend po sa contact number na po na iyon ang inyong mga prayer request and answered prayer. Amen. Yun. Tunay nga po, Ate Ferlie, na napakabuti ng Panginoon kasi last week we were able to kickstart the first episode, the first week of our new series which is entitled Unshakable, Survive and Succeed Amidst Difficulties. Amen. Ikaw, Ate Ferlie, ano po yung pinakabinaon mo last week, Ate Ferlie? Ayan, salamat sa Panginoon sa ginamit niya last week, no, sa paghatid na salita niya sa atin. At napaka halaga sa atin na malaman din yung mga way, no, yung mga way kung paano natin ayusin yung ating mindset pagdating sa mga situation na meron tayo. So, purihin ang Panginoon sa wisdom na kanyang pinagkaloob sa atin noong nakaraang linggo. So, salamat sa ginamit niya. Yan. Tunay nga po na nasa gitna man tayo ng pandemic, this message is very timely. Amen. For us to survive and succeed amidst difficulties. Yung Yes. taglay nga po ng ating series na Unshakable. And we just continue to encourage everyone na i-ready po natin ang puso't isipan po natin ang ating mga buhay sa magandang gagawin ng ating Panginoon. At patuloy po tayong yumakap at tanggapin kung ano man yung mensahe na gusto nyong ituro at kung tayo man ay tinutuwid ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mensahe na ito. Amen. At isa sa mga pagbibigay, papuri at pagsamba sa ating Panginoon ay ang ating pagbibigay at pag-bless din sa gawain ng Panginoon dito sa ating iglesia. Sa mga kapatid, kayo pa inanayahan namin na ang inyong mga tithes and offering ay pwede niyo po ipadala sa mga nakikita natin sa screen na account, sa BDO, GCash, or pwede rin naman po kayong personal na pumunta dito sa church. Meron po tayong box dyan sa malapit sa pinto na pwede niyo pong doon ihulog ang inyong mga tithes and offering. So kung paano po tayo pinagpapala ng Panginoon, ganun din po natin higit pagpalain ang gawain ng Panginoon. At tayo po ay magbigay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga po sa 2 Corinthians 2 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So, tayo po ay patuloy na magbigay at magpala sa gawain ng ating Panginoon. At mga kapatid, tayo po ay patuloy na manatili sa presensya ng Panginoon at ngayong araw na ito, sama-sama nating itaas, ibalik ang papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amen to that. Thank you for that, Ate Ferlie. At kayo man po ay, kung kayo man po ay bago na nanonood sa online service nito, don't forget to send us a message because we would like to connect with you and to keep in touch with you. Sa hirap po ng panahon ngayon, we just want you to know that you are not alone, that Yes. you have people that is praying for you and interceding with you. At sa pagkakataon nito, ay tayo po ay manalangin. Yes. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon nito na inyong binigay po sa aming Panginoon sa panibagong buhay na patuloy niyong pinaparanas, Panginoon, sa bawat araw ng aming paggising. Tuloy ka po namin pinapurihan, pinapasalamatan at sinasamba sa inyong katapatan sa aming buhay. Sa pagkakataon nito ay patuloy po kayo nagpapalinis. Ikaw ang siyang maglinis sa bawat isa at ikaw ang siyang maging sentro at maging Diyos at tagapagligtas po namin, Panginoon. Ano man pong aming mga pinagdadaanan, last week, itong mga panahon na ito ay patuloy po namin itong pinagkakatiwala sa inyo. Yes. Patuloy niyo po ito palitan ng kapayapaan sa aming puso't isipan at patuloy po kaming tumuon sa inyong
napakagandang gagawin sa aming buhay. Bagamat kami man po ay may pinagdadaanan, Panginoon, gawin po namin itong challenge, Panginoon, for us to be a better person, Panginoon. Dahil meron kang rason, meron kang layunin sa bawat pagsubok na aming mga pinagdadaanan. Ito ay lamang pong mga bagay upang magpapalakas po sa amin para sa kasalukuyan, Panginoon, at sa hinaharap, Panginoon. Maraming po salamat. Patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo. Ang buong service nito, ikaw ang siyang mangusap sa amin. Yes. And may your presence overflow Amen. to us, Panginoon. And may you just be hunger on your word, Panginoon. Yes. At ito ang siyang magturo at magtuwid sa amin, Panginoon. Amen. Tuloy po kaming nauuhaw at nagugutom sa inyong salita. At ikaw ang siyang mangusap po sa amin, Panginoon. Maraming po salamat. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. We entrust to you everything. We bring back all the glory and praises and adoration to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At ngayon naman po, sama-sama po tayong pumalakpak, umindak at sumambat, umawit sa ating Panginoon. Let's worship God together. Amen. Good morning, SSC! Ayan. Again, patuloy tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon for He is good sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus. Samahan niyo po kami sa aming pag-awit at pagpupuri sa ating Panginoon na buhay. Let's sing for your purpose. Never stop. Every song, you know my name. With one breath, all life begins. From the beginning until the end. You're the one foundation. You shape me inside and out. You make me to be all about you. What can I do without you? Say. So tell me who I am, remind me of your place. I want to know you more. You know it all. So tell me who I am, remind me of your place. I want to know you more, know you more. You say I'm yours, and you love me most. Nothing I want more to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me most. Nothing I want more to live for your purpose. Say, shape me. You shape me inside and out. You make me to be all about you. What can I do without you? So tell me who I am. So tell me who I am. Remind me of your plans. I wanna know you all. You know it all. So tell me who I am. Remind me of your plans. I wanna know you more. You know you more. You say I'm yours, and you love me more. Nothing I want more to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me more. Nothing I want more to live for your purpose. Where you go, I go. What you say, I say. Let the whole world know who you are to me. I'm a child. Where you go, I go. What you say? What you say, I say. Let the whole world know who you are to me. When you do, I go. When you say, I say. Let the whole world know you are to me.
nothing I want more. Come on! To live for your purpose. 'Cause you are my God. And you love me. Nothing I What more? To live for your purpose. Say I'm yours. And you love me more. Nothing I want more. To live for your purpose. 'Cause you are my God. And you love me more. Nothing I want more. To live for your purpose. Oh no. To live for your purpose. Say, to live for your purpose, God. Oh, to live for your purpose. Come on, church. Let's give it a shout and praise. For He's good. Let's live for His purpose. Hello. Hallelujah, God. Sige mga kapatid, patuloy nating itaas ang ating mga tinig sa ating Panginoong Diyos na buhay. Tunay nga, Panginoon, na ang katapatan mo ay dakila kailanpaman. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatin ka. Minsan pa sabihin natin sa ating Panginoon, katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan ka namin, Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa amin, O Diyos. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin.
ka namin luluwalhatiin at dadakilan. Jesus, we praise you, Lord. At purihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita, aawitan kita, at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha, luwalhati ka. Napakabuti mo, di ka Yes, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Noon pa man, Lord God, iyon ang pinatunayan ang iyong dakilang pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon. Hindi namin kayang pantayan, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang iyong kabutihan, Lord God. Subalit patuloy mo kaming paalalahanan, Panginoon, kung paano namin dapat isapamuhay, Panginoon, ang iyong mga salita, Father God. At magbigay kami ng kaluguran, kaluwalhatian, Panginoon, sa iyong banal na pangalan. Itinataas ka namin, Panginoon, tunay na ikaw ay tapat, Panginoon. And we are so grateful for that, Panginoon. Salamat, Lord God. We give you praise. We give you glory. We adore you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. A pleasant day to everybody again. Kamusta po kayo? I would like to say, amidst the difficulties we are facing today, God is good all the time. Amen. Purihin po ang Panginoon. We are starting a new series entitled Unshakable. Di mayayanig o di matitinag. Napakahalaga po ng mga mensaheng ito ngayon para sa atin upang sa lahat po ng maaring pinagdadaanan, tayo po ay matuto, tayo po sa pamamagitan ng Panginoon, tayo po sa pamamagitan ng Panginoon ay maging unshakable.
Our first lesson last week was entitled Shaken to be Unshakable. Pinag-aralan po natin doon why the Jews were exiled to Babylon. Pinag-aralan po natin doon kung bakit pinahintulutan ng Panginoon na sila ay mabihag ng kanilang mga kaaway. Ngayon naman po, ang ating pag-aaralan ay pinamagatang unshakable identity, di mayayanig na pagkakilanlan. Makikita po natin sa storyang ito, Daniel chooses not to compromise. May nagsabi po na napakahalaga ng unang test ni Daniel dito po sa chapter 1. Sapagkat kung hindi niya po naipasa ito pong pagsubok na ito, wala na pong Book of Daniel. So let us be excited as we will continue to study the Word of God. Let us have the scripture reading, Daniel 1 verses 1 to 21. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Huda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nabucodonosor na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Jehoiakim at samsamin ng ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa lupain ng Babylonia at nilagay sa kanyang kabangyaman ng kanyang Diyos. Iniutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Iniutos ng hari na sila'y paglalaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napili ay sila Daniel, Hananias, Misael, at Azarias na pawang nagmula sa lipi ng Huda. Binigyan sila ni Aspenas ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Belteshazzar, Shadrach naman si Hananias, Meshach si Misael, at Abednego si Azarias. Ngunit pinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain ng alak na galing sa hari. Kaya pinakiusap niya kay Aspenas na wag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan at pagbigyan ni Aspenas. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglaan ng pagkain at inumin kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang mga kabataang kasing edad niyo. Tiyak na papupugutan niya ako ng ulo. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na pinagkakatiwalaan ni Aspenas na mangangalaga sa kanya at sa 3 niyang kaibigan. Pakiusap niya, subukin ninyo muna kami sa loob ng 10 araw. Gulay lang at tubig ang ibigay niyo sa amin. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinakakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat. Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw at pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malusog at mas malakas sila kaysa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari.
Kaya gulay at tubig na lang ang binigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon na tinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabukadnezar. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay si Daniel, Hananias, Misael at Azarias, kaya naging lingkod sila ng hari. Nakita ng hari na sa lahat ng mga bagay na tinanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa sa mga salamangkero at mga engkantador ng kaharian. Naglingkod si Daniel hanggang sa unang taon ng paghahari ni Haring Ciro. Again, the title of our message for today is Unshakable Identity. Di mayayanig na pagkakilanlan. We will see here Daniel chooses not to compromise. I will be dividing verses 1 to 21 into 4 parts for us to thoroughly study the story. They are Daniel's crisis, Daniel's resolve, Daniel's plan, and Daniel's reward. Dito po tatakbo ang ating mga pag-aaralan sa pagkakataong ito. Dumako na po tayo doon sa una, Daniel's crisis. Ano po ba yung crisis na pinagdaanan ni Daniel? Basahin po natin yung Daniel 1 verses 1 to 7. Nang 3 taon ng paghahari ni Jehoiakim sa Huda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nabukadnezar na hari ng Babylonia. Do we remember last time the Lord permitted Babylon to defeat the Jews because of their stubbornness? Pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Jehoiakim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nabukadnezar sa lupain ng Babylonia at nilagay sa kabangyaban ng templo ng kanyang Diyos. Iniutos ni Haring Aspenas ang pinakamataas na opisyal ng palasyo na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angka ng hari at ilan sa angka ng maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataang walang kapansanan, makikisig, matalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at ng panitikan ng mga taga-Babylonia. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa napili ay sina Daniel, Hananias, Misael, Azarias na pawang nagmula sa lipi ng Huda. Binigyan sila ni Aspenas ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Belteshazzar, Shadrach naman si Hananias, Meshach si Misael, at Abednego si Azarias. Under Daniel's crisis, makikita po natin dito, letter A, the enemy wants to change his identity. Gusto po ng kanilang mga kaaway, ng mga Chaldeans na ito, na baguhin po ang identity ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Alam niyo po kasi mga kapatid,
the Babylonian Empire is a very vast empire. Napakalaki po ng empire na ito. And they need puppets na gagawa po ng dirty work nila at pipili nga po sila ng kaya po nilang i-brainwash para kanilang kasangkapanin. At ito po ay alam ni Daniel. Letter B, the offer of the enemy was appetizing. Yun daw pong alok ng mga kaaway nila ay talaga naman pong masarap na alok, magandang alok, nakakaakit na alok. Biro nyo po, ang kakainin nila ay yung pong king's food, yung pagkain ng hari. Ay grabe po yun. Talaga pong appetizing po yun. Let us remember that they are prisoners of war. Matagal po silang hindi nakakakain ng masasarap at marami na pong nawala sa kanila. Another offer to them was pre-university. Libre po ang koleyo nila. Mag-aaral po sila doon sa University of Babylon. Ito po yung Harvard University ng United States of America o ito po yung Ateneo ng Pilipinas. At pangatlo po, bibigyan po sila ng maraming special privileges. Sino po ang hindi maakit na magpalit po ng identity? Napaka-appetizing po nung offer. Letter C, makikita po natin the excuses to give in were understandable. Kung tatanggapin po nila yung offer, mauunawaan mo naman po Tignan po natin yung mga maaring dahilan. Bitterness towards God. Pwede pong masama ang loob nila sa Panginoon kasi sa totoo lamang po natalo sila ng kanilang mga kaaway. Maaaring ang sinasabi nila, natalo na kami, baka wala na ang Diyos. Number 2, wala na akong magagawa, wala na akong choice. Kailangan ko nang sumunod sa kanila sapagkat kami ay mga alipin lamang. O maaaring kami ay kanilang patayin. Pangatlo, sa totoo lang, willing naman akong mamatay Kaya lang baka dahil sa akin, mapahamak po yung aking mga kasamahan. Number 4, pagkain lang naman yun Magpapalit lang naman kami ng pangalan Siguro pwede na yon, magkukunwari na lamang ako. Total, alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso ko. At number 5, spiritual justification. Pwedeng sabihin ni Daniel, malay mo naman pinahintulutan ng Panginoon mangyari yung mga bagay na ito. At ako ay magko-compromise muna para later, pag nasa posisyon na ako, magagawa ko na yung dapat kong gawin na pagagawa sa akin ng Panginoon. Mga kapatid, gusto ko pong ulitin, the enemy will do everything for us to change our identity. Pumunta na po tayo sa reflection questions. The enemy did everything. Ginawa po lahat ng paraan ng kaaway para po itong si Daniel at ang kanyang mga kaibigan magpalit po sila ng pagkakakilanlan. Sa ngayon po, parehas pa rin po ang estratehiya ng kaaway. Nais po ng kaaway ng demonyo, ng daigdig na ito na magpalit po tayo ng identity. Ano po kaya ang inyong gagawin? Naalala po ba ninyo mga kapatid yung istorya ni Esau at ni Jacob? Esau and Jacob were twins of Isaac and Rebekah. Esau gave up his birthright to Jacob for a bowl of soup. He said, "What good is my birthright if I am starving?" Jacob later obtained his father's inheritance, and Esau regretted his earlier foolish actions.
Naalala po ba natin mga kapatid yung istorya ni Esau at ni Jacob? Yun nga po, minsan po gutom na gutom si Esau, dumating po siya at nagluluto po ng sopas ito pong si Jacob. Sa gutom po ni Esau, sabi niya, mamamatay na ako sa gutom, pahingi ng sopas, kapatid kong Jacob. At sabi nga po ni Jacob, bibigyan kita ng isang mangkok na sopas, pero ibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. Ano ang magagawa sa akin ng aking pagkapanganay kung ako ay mamamatay sa gutom? Doon po sa eksenang ito, ipinagpalit ni Esau ang kanyang birthright. Dumako na po tayo. Number 2, Daniel's resolve. Ano po yung pinasyang gawin ni Daniel? Daniel 1 verse 8, ngunit pinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain at alak na galing sa hari. Kaya pinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin doon. Ang ibig pong sabihin dito ni Daniel, I will not compromise. I will not change my identity. Tingnan po natin kung ano po ang ibig sabihin ng pangalan ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan sa salitang Hebreyo. Yung salita pong Daniel, ang ibig pong sabihin noon, God is my judge. Ang Diyos ang aking hukom. Si Hananias naman po, ang ibig pong sabihin ng kanyang pangalan, the Lord is gracious. Si Mishael naman po, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, who is like the Lord. At si Azariah naman po, the Lord is my helper. Kaya makikita po natin dito mga kapatid, may mga ibig pong sabihin ng pangalan ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Ang Diyos nga po na kinikilala ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan ay ang Diyos na kinikilala ng mga Hudyo. At ang kinikilala nilang Diyos ay ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang nag-iisang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Genesis chapter 1, verse 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So para kay Daniel, meron lamang pong iisang Diyos. Ang Diyos na ito ay ang gumawa ng lahat ng bagay at siya lamang ang Diyos at wala ng iba. Dumako na po tayo sa reflection questions. Daniel resolved not to change his identity because he knew his God. Si Daniel po, ayaw niya pong mag-compromise. Hindi ho siya magpapalit ng identity sapagkat kilala niya nga ang kanyang Diyos. Ngayon po, mga kapatid, pwede po tayong wag mag-compromise. Pwede po tayong wag bumigay sa alok ng marami. Pwede po tayong manindigan kung kilala rin po natin ang tunay at nag-iisang Diyos. Meron pong isang magandang istorya o illustration po ito. Si Whedon King po was the owner of the famous Anito chain of motels, where lovers check in for short-time love. When he became a Christian in 1992, his strong conviction to God and the Bible led him to close the motels
and put a sign close for God's glory. Napakagandang halimbawa po nito, mga kapatid, na ito po ngang si Whedon King, makikita po natin nung nakakilala po siya sa Panginoon, at dahil nga po sa kanyang matibay na pananalig sa Panginoon at matibay na paniniwala sa Biblia, sinara niya po yung kanyang mga motels kahit po marami pong humahadlang at kahit pong milyon-milyon ang mawawala sa kanya, dahil nga po gusto niyang manindigan para sa Panginoon. Isang napakagandang halimbawa na atin pong makikita sa panahon ngayon. Number 3, Daniel's plan. Para po maisagawa ni Daniel ang hindi po pag-compromise, meron po siyang plano. Basahin po natin ito sa Daniel chapter 1 verses 8 to 16. Ngunit pinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya pinakiusap niya kay Aspenas na wag silang pakainin at painumin ng mga yon. So nakiusap po siya kay Aspenas. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan at pagbigyan ni Aspenas. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglaan ng pagkain at inumin sa inyo kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang mga kabataan na kasing edad niyo. Tiyak na papupugutan niya ako ng ulo. Nakita niyo po yung takot ni Aspenas? Pero kahit po siya takot, napakiusapan po siya ni Daniel. Verse 11, dahil dito lumapit si Daniel sa bantay na pinagkakatiwalaan ni Aspenas na nangangalaga sa kanya at sa tatlo niyang kaibigan. Pakiusap niya, nakiusap po muli siya, subukan muna ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lang at tubig ang ibigay niyo sa amin. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at gawin na ninyo ang nararapat. Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw at pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malusog at mas malakas sila kaysa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkaing galing sa hari. Kaya nga, gulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. So makikita nga po natin dito yung plano ni Daniel. Verse 17, binigyan ng Diyos ang 4 ng kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. So makikita nga po natin dito, Daniel's plan was to cooperate but not compromise. Alam niyo po mga kapatid, naunawaan ni Daniel ang salita ng Diyos. Sabi nga po sa Old Testament at kahit sa New Testament, tayo po ay magpasakop sa may kapangyarihan. Romans 13:1 and 2, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Sa Tagalog, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos.
At ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa tinalaga ng Diyos. At sila ay nararapat sa parusa. Daniel knows his Bible and he applied it. Isa pa po, makikita natin, Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Nung siya po ay nakipag-usap na hindi siya kakain, nung pagkain ng hari, may galang niya po itong ginawa. So ito nga pong si Aspenas, nakuha niyang unawain si Daniel. Sabi nga po sa Tagalog, ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay mawawaglit. Katulad po ni Daniel, dapat po alam po natin ang salita ng Diyos. Daniel had a plan, and his plan was to cooperate but not compromise. Mga kapatid, sa totoo lang po, meron po ba tayong plano para hindi po tayo mag-compromise? Dapat po meron. May I suggest, control your appetite. Plan to grow physically. Piliin po natin yung mga kakainin natin. Sapagkat kung pipiliin po natin yung mga kakainin natin, lulusog po tayo. We will grow physically. Kung tayo po ay kakain ng mga junk food, darating po ang oras, hindi man ngayon, hindi man bukas, pero darating ang panahon, e-epekto po ang mga junk food na ito sa atin. Nakakita na po ako, 7 years old, nagda-dialysis because of junk food. Nakakita na po ako, 7 years old, undergoing chemotherapy. Why? Because of the food that we are eating that is poisoning our bodies. Control your appetite. Plan to grow physically. Number 2, control your appetite. Plan to grow spiritually. Mga kapatid, planuhin po natin na mas magbigay ng oras sa Panginoon, sa pagbabasa, sa pananalangin. Magbigay po tayo ng oras sa discipleship at hindi po masyadong maraming oras sa internet, sa Facebook, sa Netflix, sa mobile games, mga bagay na magpapalayo sa atin sa Diyos, hindi magpapalago sa atin, ngunit magiging dahilan pa para itulak po tayo na mag-compromise. Ang mga mananampalataya po kasi ngayon, konting basa ng Bible, konting prayer, konting attend, minsan po hindi pa natatapos yung online service. Pagkatapos po akala nila magiging matibay na po ang kanilang pananampalataya. It will never happen. Kasi nga po kung ano yung tinatanim natin, ating aanihin. In this pandemic, we really need to have a plan to grow in the Lord. Number 4, Daniel's reward. Daniel was rewarded. Makikita nga po natin to. Aspenas favored Daniel. Basahin po natin verses 9 to 10. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan at pagbigyan ni Aspenas. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin ng mahal na hari. Pag nalaman niya na ibinigay ko sa inyo ang pagkain, ngunit makitang kayo ay mas mahina kaysa iba. Natatakot ako dahil ako ay tiyak niyang papupugutan ng ulo. So again, kahit po labag sa kalooban ni Aspenas at
takot na siya po ay maaring mamatay dahil po kay Daniel. Ngunit makikita po natin dito, Aspenas favored Daniel. Ito po ay isang reward. Biro mo, ikaw ay isang alipin, pakikiusapan mo yung manager mo, at ikaw ay papayagan. Ito po ay isang favor na ibinigay kay Daniel. Letter B, the king favored Daniel. Basahin po natin yung verses 18 to 19. Pagkaraan ng 3 taon na itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, so 3 years has passed regarding their training. Ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabukadnezar. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias. Kaya naging lingkod sila ng hari. King Nebuchadnezzar found that Daniel and his friends were among the best, was the cream of the crop. So the king favored them to be his advisors, to be his servants. And letter C, not only Aspenas favored Daniel, not only King Nebuchadnezzar favored Daniel, letter C, we can see here, it was God who favored Daniel. Basahin po natin yung verse 21. Naglingkod si Daniel hanggang sa unang taon ng paghahari ni Haring Cyrus. Daniel was a prisoner of war when he was 15 years old. It was said that he reached serving the monarchs until he was 85 years old. It is also said that he was able to serve the Babylonian Empire and even the Persian Empire. He outlasted 4 kings in his service, namely King Nebuchadnezzar, King Belshazzar, King Darius, and King Cyrus. Yun pong umabot ka ng 85 years old at ikaw ay naglilingkod pa at pinakikiusapang maglingkod pa, tunay nga po na ito po ay isang favor ng Diyos. So napakagandang istorya po ito na kung saan ang kamay ng Diyos ay na kay Daniel. Dumako na po tayo sa ating reflection questions. Daniel was rewarded because he did not compromise. Si Daniel daw po ay pinagpala, binigyan ng gantimpala dahil po sa kanyang paninindigan. Today, ngayon po mga kapatid, we will be rewarded if we will not compromise. Katulad ni Daniel, tayo po ay gagantimpalaan at bahala po ang Diyos sa atin if we will not compromise. Isang magandang halimbawa po dito ay ito pong si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao's story was a story from rags to riches. When he became popular, he became a gambler and a womanizer. Grabe po ang naging mga bisyo. Ito pong si Manny Pacquiao. When he became a Christian, the Lord changed him.
He founded a foundation that will help the poor and gave millions to charity and those who are in need. Amazingly, he is still a senator of the Philippine Senate, and at 40 years of age, he is still the welterweight champion of the world and one of the richest athletes of our time. Truly, this man who have put God first in his life has been greatly rewarded by God. Isang napakagandang halimbawa ng mga taong inuuna ang Diyos at pagpapalay ng Panginoon. Daniel's life is an amazing story of human triumph. An inspiring example that if there is no pain, there is no gain. It is also an excellent example of man's obedience and God's faithfulness. Amidst numerous difficulties, we can see him survive and succeed and become unshakable. In conclusion, Daniel had an unshakable identity because he had an unshakable God. Amen. Purihin ang Panginoon. Brothers and sisters, in this pandemic, we still have the God of Daniel who is unshakable. Let us know Him and obey Him. Mga kapatid, samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, sa oras na ito, salamat po sa lahat ng mga natutunan namin sa buhay ni Daniel, na pwede po kaming mag-survive at magtagumpay kahit anong kahirapan ng aming pwedeng pagdaanan. Salamat po sa kanyang napakagandang halimbawa. Katulad po ni Daniel, kilalanin ka namin at kami po ay magtiwala sa iyo. Tulungan mo rin po kami na maging seryoso at intentional sa lahat ng aming gagawin para sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin. Sa oras naman pong ito, let us raise our hands and let us receive the blessing of God through the benediction. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-arap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sumaati nawang lahat ang pagpapala ng Diyos, ang Kanyang pag-iingat at gabay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, Amen, and Amen. Naway marami po tayong natutunan sa pagkakataong ito. Magsama-sama po ulit tayo. Until next time, God bless us all.